May mga flood control daw pero mukhang kailangan repasuin na naman kasi mukhang mali ang mga design. At tapos sinabi niya na kaya kikiusap tayo sa mga huwag magtapon ng basura. That's another thing. Paano hindi nyo pinatutupad ng maayos yung batas? Bawal dapat yan dapat inuusig ninyo sa hukuman. Ang gobyerno palagi. Kaya nga inihalal yan. Kaya nga binayaran. Kayong manguna dyan at susuportahan namin kayo. Ayan. Hindi pinagmamalaki dapat ng kahit na sinong presidente o sinong alkalde, mayor man siya o any LGU ang ginawa niya. Kasi trabaho niya yun Trabaho ninyo yun. Kaya kayo na dyan, binabayaran kayo ng taong bayan So hindi nyo dapat pinagmamalakihan. Talagang that's your job and you should do it. Now, pagdating doon sa basura, narinig ko siya, pag ini-interview siya, dahil doon sa maraming may mga flood control daw, pero mukhang kailangan repasuin na naman kasi mukhang mali ang mga design. At tapos sinabi niya na, kaya kikiusap tayo sa mga huwag magtapon ng basura, akitiyak. Unang-una, yun yung pagkuha ng basura, trabaho rin ng gobyerno yun. Whether local o national, dapat kasi regular yun. At meron tayong pinagtatapunan. Pag hindi talaga regular yun, dahil ang tao nga, nasanay na tapon dito, tapon doon. That's another thing. Paano hindi nyo pinatutupad ng maayos yung batas? Bawal dapat yan dapat inuusig ninyo sa hukuman yung mga nagtatapon ng basura. Pangalawa, yung pong doon sa Pasig River, matagal ko na pong minungkahi yan bakit di natin lagyan ng wall along the banks para hindi matatapunan? Kasi pag walang pader yan o kahit na anong sagabal, tatapon, nasanay na ang tao. Tapos hindi pa natin minuhuli. Tapos sasabihin, kasi wala nang aagusan ng tubig dahil dun sa mga basura. Exactly. Kaya hindi po ba yan, kaya ko tayo maraming baha? Dahil nga yung mga dapat lalabasan ng tubig pagdating ng ulan, barado Kaya hindi nakakarating sa dagat. That's the long and short of everything. Pero sa tingin niyo po, attorney, ito pong mga nangyaring pagbaha, syempre isang factor na din yung mga basura. Sa tingin niyo po ba kailangan ang manguna dito isang LGU talaga or kailangan din yung mga tao is maging disiplinado din sa pagtatapon ng kalang basura? Kasama lahat yun. Kaya nga tayo supposed to be where we have responsibilities and duties as citizens. In the same way that LGUs, the national government have the same duty. Dapat yung dalawang yun nagsasama-sama. But ang unang pangunahin dyan, kumbaga ang first responder dyan, kumbaga sa aksidente, ang gobyerno palagi. Kaya nga inihalal yan. Kaya nga binayaran. Kayong manguna dyan at susuportahan namin kayo. Ayan. So, kaugnay po niyan, Attorney Sal, kahapon nagkaroon nga ng ocular inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar na pinaka-apektado ng baha, yun po nasabi nyo kanina, tulad ng Valenzuela, Malabon at Navotas dahil sa pinagsamang epekto ng Super Typhoon Karina at Habagat. At sa Malabon, nagkaroon ng media interview si Pangulong Bongbong Marcos. So panoorin muna natin na itong video na ito. The reason I did this was to really inspect because I wanted to see what the situation was. It's really different reading the piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. So, Valenzuela has the usual problem. Talagang basin yan lagi nababaha ang Valenzuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are.
What we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why Nabotas is still 80% underwater. Malabon the same, Valenzuela also. So we have to really look into that sort of thing. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nakaproblema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong magtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Dahil Nabotas yung 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. So yesterday, 12 o'clock was high tide. 12 o'clock noon, nag-high tide. Nagsabay-sabay, malakas ang ulan, tapos nag-high tide. So at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when we can travel and to see what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Now, when I get back to the office, I will be putting together, now that I know what the situation is, where the areas are that need the most. We'll be putting together already the release packages for the LGUs. Because here in NCR, not only NCR, in Region 3, in Calabarzon, NCR, marami nang tumawag sa akin kanina umaga pa. So we'll put that all together so that we can go to DBM and tell them to release this already para magamit na ng ating mga local officials. Alright? Okay, thank you. Yun, Attorney Sal. Bukod sa paalala, reminder ni Pangulong Bongbong Marcos, doon naman po sa issue ng flood control pa rin po. Kung isipin niyo po, yung sa zona niya, marami siyang nasabi na umabot ng 5,000 po na mga flood control na projects. Pero, yun nga, nasubukan nga ng bagyo. So, pwede po ba yun, Attorney Sal, na mas marami yung flood control ngayon pero mas grabe yung epekto kung yung iisipin? Ikukumpara mo sa mga nakaraang bagyo, lalo na po yung bagyong Ondoy. Alam mo, nung pinapanood ko siya ngayon, sabi ko sa sarili ko, addressing him. Nagpapakita lang na mawalang galang na sa'yo, Presidente Marcos Jr. Wala kang foresight. Kasi dapat noon mo pa naisip yan. On the assumption of the presidency, alam mo na ang kalamidad dito sa ating bansa, ang baha ay ordinaryo na yan. Kaya dapat nag-create ka na dyan ng task force. Oy, pag-aralan nyo nga yung mga flood control program natin. Yan ba? Tatama yan. Ano pa bang pwede natin gawin? Dapat, noon pa, 2 years ago pa yan, dapat. Hindi, ngayon lang, ngayon daw, alam niya na sitwasyon. Dapat nalaman yung sitwasyon noon pa. Bago pa kayo umupo bilang presidente. Kasama dapat yan sa programa ng isang kandidato. Kung ano mga gagawin niya, ganito ang gagawin ko rito. Kasi, alam na po natin paulit-ulit lang naman ang nangyayari sa ating bansa. Hindi po ba? Talagang pro ng Pilipinas sa mga baha at bagyo, Attorney Sal, kaya dapat na-anticipate na niya ito. Pero paano naman po yung pondo doon, Attorney Sal? Do you think na kailangan na maimbestigahan din yung, siguro nagpatupad ng mga proyekto is ang DPWH? Do you think it needs to be checked po? So, hindi ba sabi niya, imbestigahan nyo na. Dami kasi salita, gawin nyo na lang.